Upang lumabas ang totoo, inuutos ng hukumang ito na sumailalim ng DNA test si Mrs. Mercado at ang bata. Alam mong hindi kami magmamatch ng DNA ni Catherine dahil hindi naman ako talagang mami niya. Gawin mo naman ang paraan. Anong gusto mong gawin ko? Hindi naman ako ang gagawa ng DNA test eh. Tandaan mo, idadamay kita kapag nabisto. Anong mabisto? Nanghingi siya ng update sa kaso natin. Sabi nila, si Alice Scarlett daw po ang nanay ko. Nakatira lang daw po ako sa tiyan niyo. Nung baby pa daw po ako. Pwede po bang mabisita yung si Isabel Salvacion po? Gusto ko po malaman kung saan niya dinala yung anak ko eh. Naku, pasensya na. Wala na siya dito, nakalaya na. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nagkita po ulit kami ni nanay. Nakikita kitang masaya, nakasama si nanay, kaya masaya na rin ako. Sige po, attorney. Magpapaalam na po kami. Dumito na muna kayo habang hindi pa tapos ang kaso para hindi na kayo mahirapan ng anak mo na maghanap ng lugar na matutuluyan. Yan ba yung bahay ng abogado? Naaamoy ko na si Senny. Hindi ka pwede mapunta sa iba, kundi sa piling ko lang. Attorney, DNA lang po ba yung basihan ng husgado? Pwede po ba nating iwasan na lang yun? Kasi natatakot po ako na baka kapag ginamit po nila yun, mawawalan po ako ng laban. Kahit ako, ayoko na sana yung DNA testing na yan eh. Dapat nasa mga merkado yung responsibilidad na patunayan na hindi ikaw ang ina. Pero ang husgado ang may gusto nito para mabigyan na agad ng kasagutan. Isabel, huwag kang mag-alala. Kita mo, subsob na ako sa libro. Paghahandaan natin tong laban na to, ha? Matatalo po ba tayo sa kaso? Isabel, huwag mong isipin yan. Huwag kang panghinaan ng loob ngayon. Itong tanong ko sa'yo. Naniniwala ka pa ba na ikaw ang nanay ni Maya? Opo. Hindi lang naniniwala, kundi nararamdaman ng puso't kaluluwa ko na siya talaga yung anak ko. Kung ganon, diyan ka kumuha ng lakas. Yan ang gamitin mong sandigan ng paniniwala mo. Swerte tayo, Isabel, at nakina Scarlett ang burden of proof, kaya hindi mo na kailangan magpa-DNA test. Paano po kung pati ako isama nila dyan sa DNA test? Well, hindi kayo magmamatch ni Maya. Dahil surrogate ka, wala ni anong bakas na ikaw ang ina ng bata. Kumbaga parang nakitira lang siya sa'yo. Pero attorney, ako po yung nanay ni Maya. Magkarugtong po yung puso namin. Kapag malungkot po siya, nararamdaman ko po yun. Kapag masaya rin po siya, nararamdaman ko po yun. Sana nga pwede nating yang paliwanag na ganyan ang bigay sa batas para hindi na sila magdalawang isip na tanggapin na ikaw ang ina. Baka kaya ko naman po ipaliwanag sa kanila yon. Baka maniwala naman po sila. Saka, pwede po bang iwasan na lang po natin yung DNA test na yan? Eh kasi sila Scarlett ang Maya magpapa-DNA test. Nay, ang sarap po talaga ng yakap niyo. Mas masarap yung yakap mo, anak. Nay, dito na po ba tayo titira? Anak, panandalian lang to. Nakakahiya naman kay attorney. Kaya kailangan maghanap muna ako ng trabaho para makatira tayo ng sarili nating bahay. Talaga po? Tita. Ito ko po pala. Nakalimutan niyo na naman daw inumin yung gamot niyo eh.
Salamat, Iyo. Ay, lutang lang siguro ang isip ko. Kasi, kailan lang nandito si Catherine sa kwartong to. Nandito ang apo ko. Pero ngayon, tignan mo. Bakante na naman ang kwartong to. Pero sana, Nay, isa lang po yung kwarto, ha? Kasi po, sa malaking bayan, dami pong kwarto. Ayoko po ng ganun. Maski naman ako, Mama, sasaktan din ako. Akala ko, araw-araw mayayakap ko na si Catherine. Pero hindi pa rin pala. Ayaw mo pala ng sariling kwarto? Ayoko po, Nay. Gusto ko po isa lang. Para po parati tayo magkatabing matutulog. Di na po mauulit yun. Di po ba, Nay? Palagi na lang tayo magkasama. Inuutos ng hukumang ito na sumailalim ng DNA test si Mrs. Mercado at ang bata. Ngayon, kung magmamatch ang DNA ni Mrs. Mercado at ng bata, then wala na tayong duda na siya nga ang ina. And definitely, sa kanya sasama ang bata. Oo, anak. Excuse me lang, ha. Kailangan ko lang mapag-isa. Scarlett, hindi ko maalis kay Scarlett kung ganun ang nararamdaman niya. Para kasing napakasakit na parang pinaglalaroan ng mga damdamin natin. Tita, tama na ho yan. Mapabawi pa rin naman natin yung apo niyo eh. At sigurado ako, babalik ang sigla sa kwartong to. Sana nga, Iyo. Sana nga. Kung kailangan hagilapin mo yung nanay ni Catherine, gawin mo. Huwag mo naman ako ilagay sa alanganin. Scarlett, imposible naman ang gusto mong mangyari. Alam mong supervised ang DNA extraction na magaganap, di ba? Hindi natin madadaya yun. Lahat may paraan. Lahat gagawin ko. Huwag lang ako mapulilyaso. Bakit pa kasi kailangan ko pa magpa-DNA test? Siyempre, ikaw ang nagkiklaim na nanay, di ba? Malamang they expect na mapapatunayan mo yun. Bakit hindi na lang kaya si Isabel? Total siya naman nagpupumilit na anak niya si Catherine. Para masupalpal sa mukha niya na wala talaga silang koneksyon ng bata. Tatawagan ko si attorney. Pipilitin ko na si Isabel na lang yung magpa-DNA. Wag, Scarlett, hindi! Bakit hindi? O di hanapin mo yung babaeng pinagkunan mo ng excess. Siguro naman may record ka. Ano ba? Puntahan na natin yung totoong nanay ni Catherine. Saan ba siya nakatira? Scarlett, hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi natin siya pwedeng puntahan! Bakit hindi? Bakit hindi pwede? Basta hindi. Pinagtitripan mo ba ako? Kanina pa ako nag-iisip ng paraan dito. Hindi ka nang hindi. Ano ba problema mo kung pupuntahan natin yung babaeng pinagkunan mo ng excess? Ano ba? Kung ayaw mo ako samahan, edi ako na lang. Sabihin mo sa akin kung sino yung babaeng yun. Saan ba siya nakatira? Scarlett, I'm sorry. Pero para mas mapabilis ang procedure, no? Para masigurong mabubuntis ka agad si Isabel. Sa kanya yung ginamit ko na egg cell. Si Isabel ang totoong nanay ng bata? Ano? Bakit mo ginawa yun? Tanga-tanga ka ba? I'm really sorry, Scarlett. Pero pakinggan mo muna ako. Hindi ba nung time na yun sobrang pressured na tayo? Di ba gustong-gusto niyo na mabuntis? Well, at least through Isabel. Kaya I just had to make sure na mangyayari yun. So sa kanya na yung ginamit ko. I'm really sorry, Scarlett. Alam mo, nanggigigil ako sa'yo. Mas pinalala mo yung sitwasyon ko. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko, Scarlett eh. Kahit naman tayo noon, hindi natin alam na magiging ganito si Isabel. Even you, alam mo, pagkapanganak niya mo, wala rin siya sa picture, hindi ba? Kaya please, wag mo na akong sisihin. Hindi rin naman alam ni Isabel ang lahat ng to. Kapag meron nakaalam nito, siguradong sa basurahan ng bagsak ko. Kaya siguraduhin mo lang na malalagpasan ko yung DNA test para sa akin mapunta yung bata. Huwag kang mag-alala, Scarlett. Mag-iisip ako ng paraan. Please, makakahanap din ako ng solusyon.
Alam mo naman pinakaiiwasan ko na dumating ang panahon na mawala lahat ng meron ako. Kaya siguraduhin mo lang na malalagpasan ko yung problemang to. Kundi, idadamay kita sa pagbagsak ko. Hoy, anong ginagawa mo? Akin na yan. Ay, hindi na po. Akin na. Naku, meron naman akong kasambahay na gagawa niya. Nag-day off lang. Sobra na bang dumi ng bahay namin? Kaya mo nililinis? Hindi naman po. Gusto ko lang po kasi sanang bumawi sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa amin na anak ko. Sabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin yan. Alam mo kung saan man kayo mailagay ng anak mo, magiging maayos kayo. Bakit nga ba kayo umalis doon sa tinitirhan niyo doon sa probinsya? Di ba maganda doon? Nagkaroon po kasi ako ng kinakasama noon, si Rod. Akala ko, langit ang natagpuan ko sa piling niya. Pero panandalian lang po pala yun. Matitiis ko na po sana kung ako lang yung sinasaktan niya. Pero kasi, pati si Maya, sinasaktan niya na rin. Nakakalungkot naman talaga yung nangyari sa inyo mag-ina. Nga po eh. Kaya ayoko na po talagang bumalik doon. Kasi ayoko talagang isaalang-alang ang buhay ng anak ko sa piling ni Rod. Huwag kang tatanga-tanga, Budong, ha? Siguraduhin mo malinis ang paligid bago ako pumasok sa loob. Eka, kailan ba kita binigo? Mabuti pa, tulungan mo na lang akong gumawa ng breakfast natin ng anak mo. Halika na, tama na yun. Hindi, tatapusin ko na muna po ito. O sige, kape. O yan, baka na yung kasambahay ko siguro. Eh, hindi, ako na lang po. Ako na lang po. Oo, sige. Sige po. Sige ha. Ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Magandang umaga, Isabel. Magandang araw ho. Ba't nandito ka, Jonas? Gusto ko lang sanang kamustahin yung pamangkin ko. Alam ko, medyo maaga pa ho. Pero gusto ko lang sana siyang sorpresahin eh. May dala akong mga regalo para sa kanya. Isabel, papasukin mo siya. Baka akalain nila hindi tayo marunong magpatuloy ng bisita. Sige, maupo ka. Salamat po. Come, sit down. Jonas, alam kong malapit ka kay Maya at ganun din siya sa'yo. Pero ano? Ikaw ba, Isabel? Tayo ba? Hindi ba tayo malapit sa isa't isa? May aaminin ako sa'yo, Isabel. Alam ko hindi ito yung tamang panahon dahil sa mga nangyayari. Pero paano kung mawala ka na naman sa paningin ko? Paano kung maglaho ka na naman na hindi pa ako nakakapagtapat sa'yo? Isabel, gusto kita. Noon pa man gusto na kita. Jonas, huwag mong sasabihin yan. Alam mo namang hindi pwede. Kasi ano? Kasi kalaban mo yung pamilya ko? Isabel, alam ko yan. Pero sarili ko naman yung kakalabanin ko kung hindi pa ako magtapat sa'yo. Matagal ko nang nararamdaman sa ito. Yun ang totoo. Totoo yung sinasabi mo. Pero, kamag-anak ka ni na Ma'am Matilda. Paano pag nalaman nila nandito ka? Pwede nilang gamitin to laban sa akin sa korte. Hindi nila alam na nagpunta ako dito ngayon. Isabel, huwag mo naman akong pag-isipan ng ganyan. Jonas, kaibigan kita noon. Pero ngayon, kalaban na rin kita. Totoo man o hindi ang sinasabi mo,
Pero kasi hindi ako pwedeng maniwala na lang ng basta. Kailangan ko kasing protektahan ng anak ko. Labag sa pinaglalaban mo at ng pamilya ko yung pagpunta ko dito. For once, gusto ko naman sundin yung nararamdaman ko. I'm sorry, Jonas. Pero kung pwede, huwag mo muna kaming bisitahin ni Maya. Naiintindihan kita, Isabel. Sorry din. Siguro kung hindi ka naging surrogate ni na Scarlett, iba siguro yung mga takbo ng buhay natin ngayon. Sana pakibigay ba dito kay Maya? Kasi talagang regalo ko yan para sa kanya. Sabihin mo na lang galing sa'yo. Maya, good morning. Wow! Bakit ikaw pang gumagawa niya ng sipag, ha? Para po hindi na po mahirapan si nanay. Kasi po lahat na lang po siya. Ang swerte naman ng nanay mo sa'yo. Ako nga po ang swerte sa kanya. Kahit nga po wala akong tatay, nagagawa niya naman po ang lahat. Gusto mo magkaroon ng tatay? Gusto rin po, para po kumpleto kami. Pero gusto ko po yung mabait. Para po may kakampi din si nanay. Kasi po tuwing inaaway po siya, wala po nagtatanggol kay nanay. Pap, one down. Meron pang isa sa loob. Lalabas din yan. Sino ba yung Jonas na yan? Meron din ba kayong past niyan katulad nung Rod? Ay, hindi po. Pinsan po siya ni Javier. Sa tono kasi ng pagsasalita niya, parang may nararamdaman siya para sa'yo? Hindi naman po siguro. Kasi matagal po kasi kaming nagkasama. Kasi nung pinagbubuntis ko po si Maya, pinababantayan po nila yung pagbubuntis ko. Kaya, yun po, nakakasama ko siya. Palagay ko, may gusto yan sa'yo. Hindi lang niya masabi ng diretsahan. Paano niyo naman po nasabi yun? Kasi nakita ko yung pag-aalala niya eh. At hindi lang palagay ko yung batang pinupuntahan niya dito, Isabel. Pati ikaw. Jonas nga pala? Isabel? Isabel, ako na. So, baby, ako nga pala ang Tito Jonas mo. Mabuting kaibigan lang po talaga si Jonas. Sabi mo eh. Oh, kailangan ko munang umalis sandali. Magdadala ako ng mga documents sa iba kong kliyente. Okay? Sige po. Magluluto na rin po ako pag maaga po kayo nakarating para may pagkain. Sige, thank you. Pakainin mo na anak mo, ha? Sige po. Alright, bye-bye!
Oo. Sabi ko sa'yo eh. Malinis na. Yung iyo na yan. Madulas ka ha. Oh, teka. Di ba kakapila mo lang dito? Isa ka pa? Para po talaga sa ate ko yung hinihingi ko. Bakit? Nasaan ba ang ate mo? Bakit hindi siya ang pumila dito? Nasa langit na po siya. Namatay na po siya bago po kayo panganak ng nanay ko. Kuya, bili po kayo sampagita. Sige. Magkano ba lahat yan? Kunin ko na. 200 lang po. Sige, lang. Kunin ko yung wallet ko. Hindi, pasensya ka na. Hindi na yung wallet ko. Sige na yan, sige. Okay lang. Sorry ha. Salamat po. Sige. Sarap ba yan? Ha? Kamusta ka na, Senny? Namiss mo ba ako? Ha? Akala ko hindi na kita maiyakap. Ha? Huwag ka nang pumalag. Hindi ka pa ba nasanay sa akin? Senny? Ha? Hindi ka pa ba nasanay sa akin? Ha? Pabayaan mo na kami. Lumayo ka na sa amin, Rod. Pwede ba yan? Eh, mahal nga kita, di ba? Hindi mo ako pwedeng iwan. Nagkakaintindihan ba tayo? Sakla! Mahilig ka! Mahilig ka! Ayan ang gusto ko sa'yo eh! Palaban ka! Gusto mo maglaro? Ha? Gusto mo maglaro? Sige, pagbibigyan kita! Halika! Halika dito! Hoy, Isabel. Akong tingnan mo. Nasaan si Catherine? Ilabas mo siya! Huwag mo siyang idamay kung may problema ka. Magpakamatay ka, wala kaming pakialam sa'yo. Huwag mo isama yung anak ko. Si Maya nandito kasama ni Isabel. Sige, hanapin mo! Tiyak, magkakapera na tayo. Bisa mo! Ayos! Maya! Isabel! Isabel, okay ka lang? Masyado kang pakialamerong hayop ka!